Book of John 9, Tagalog version. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang, kaya siya'y ipinanganak na bulag?" Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y dumura sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaki at sinabi sa kanya, Humayo ka, maghugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. na ang kahulugan ay sinugo. Humayo nga siya at naghugas at bumalik na nakakakita. Kaya't ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, Hindi ba ito ang nakaupo noon at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Ang sabi ng iba, hindi, subalit kamukha niya. Sinabi niya, Ako nga yon. Kaya't sinabi nila sa kanya, "Paanong nabuksan ang iyong mga mata?" Sumagot siya, Ang taong tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, Pumunta ka sa Siloam at maghugas ka. Kaya't ako'y umalis at naghugas at nagkaroon ako ng paningin. Sinabi nila sa kanya, "Saan siya naroon?" Sinabi niya, Hindi ko alam. dinala nila sa mga Fariseo ang lalaki na dating bulag. Noon ay araw ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at binuksan ang kanyang mga mata. Muli na naman siyang tinanong ng mga Fariseo kung paano siya nagkaroon ng paningin. At sinabi niya sa kanila, Nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at hinugasan ko at ako'y nakakita. kaya't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, ang taong ito'y hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingilin ng Sabat. Subalit sinabi ng iba, paanong makakagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakahati-hati sa kanila. Muling sinabi nila sa bulag, "Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya, sapagkat binuksan niya ang iyong mga mata?" At kanyang sinabi, Siya'y isang propeta. hindi naniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag at nagkaroon ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang ng lalaki na nagkaroon ng paningin at tinanong sila, "Ito ba ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paanong nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, Alam naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Subalit kung paano siya nakakakita ngayon ay hindi namin alam o kung sino ang nagbukas ng kanyang mga mata ay hindi namin kilala. Tanungin niyo siya, siya'y may sapat na gulang na at siya'y magsasalita para sa kanyang sarili. Ang mga bagay na ito'y sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sinuman ay magpahayag na si Jesus ang Kristo ay palalayasin mula sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na, tanungin ninyo siya." Dahil dito'y tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, "Luwalhatiin mo ang Diyos, nalalaman naming makasalanan ang taong ito." Sumagot siya, Kung siya'y makasalanan ay hindi ko alam. Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayoy nakakakita na ako. Sinabi nila sa kanya, Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata? Kanyang sinagot sila, Sinabi ko na sa inyo at hindi kayo nakinig. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya? At siya'y kanilang nilait at sinabi, "Ikaw ay alagad niya, subalit kami mga alagad ni Moises. Alam naming nagsalita ang Diyos kay Moises, subalit tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung saan siya nagmula." Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, Ito ang nakapagtataka.
Hindi ninyo alam kung saan siya nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, subalit kung ang sinuman ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. Buhat nang magsimula ang sanlibutan ay hindi narinig kailanman na binuksan ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, siya ay hindi makakagawa ng anuman. Kanilang sinagot siya, Ipinanganak kang lubos sa kasalanan at tuturuan mo pa kami. At siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at nang kanyang makita siya, ay sinabi niya, Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot siya, Sino ba siya, Ginoo, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, Siya'y nakita mo na at siya ang nakikipag-usap sa iyo. Sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sumamba sa kanya. Sinabi ni Jesus, Pumarito ako sa sanlibutang ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. ang ilan sa mga Fariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, Kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Book of John 9 verse 1 to 41.